meron kasi nag-comment doon sa first video ko, no, na parang sabi niya, I should make more videos like this kasi parang na-inspired ata siya doon sa first video ko. So, today, may ikukwento ako sa inyo. Alam mo yung verse sa Bible na Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit into Him and He will make your path straight. So may kukwento ako regarding dun sa process kung paano ako nakapunta dito sa England. Diba? Kwento ko na sa inyo nun sa first video. So this time, i-share ko sa inyo yung mga delays. Siyempre may mga delays yan. Hindi naman perfect yung pagpunta ko dito eh. So, after nung interview ko nun, ang saya-saya ko nun kasi nakapasa ako sa interview. E di mag-gather na kami ng requirements. Iko-complete na namin yung requirements para ma-process yung visa namin. So habang nag-complete ako ng mga requirements ko nun, at yung mga kasama ko na ano din, na nakapasa din sa interview din. Yung sa akin kasi, dahil nga galing ako sa ibang bansa, galing ako ng Dubai, galing ako ng Saudi Arabia, galing ako ng Doha, Qatar. Isa sa mga requirement nila dito is kailangan ko magpasa ng mga police clearance doon sa mga bansang napuntahan ko. And yung mga kasama ko kasi sa Dubai lang sila, so hindi na nila kailangan kumuha ng iba pang mga requirements. So less yung requirements. So sa akin, madami. Kasi kailangan ko i-comply yung bawat bansa na napuntahan ko. Kailangan ko kumuha ng requirements. Though hindi man ako nahihirapan sa pagkuha ng police clearance doon sa bansang Saudi Arabia. It takes like 1 week lang. Tapos, ang nahihirapan ako doon nung time na yun is pagkuha ko ng police clearance sa Doha, Qatar. Tapos habang nagpo-process ako ng police clearance ko sa Doha, Qatar, may mga delays na nangyari. Kasi nagkataon yun na parang sa loob ng Dubai, wala silang embassy. So kailangan ko it's either pumunta ng Doha, Qatar or mag-apply sa agency. Ang consequence naman nun is parang parehas lang din. Kung lilipad ako sa Doha, Qatar, gagastos ako ng plane ticket. At the same time, yung lodging ko doon, kung mag-hotel ako, tapos yung transportation, tapos pagkain pa. And sa agency naman, is more costly. Kasi babayaran mo yung services nila eh. At the same time, di ba? Para less hassle. So nangyari doon, ang pinili ko, mag-apply na lang sa agency. So sabi ko, bahala na nga. Bahala na si Lord. Sabi ko, i-apply ko na sa agency. Tapos baka tatanungin ko paano ko siya natustusan yung pambayad ko sa agency. Di ba sabi ko nga sa inyo no first video ko, wala naman akong trabaho. Less income naman ako sa Dubai noon. Talaga, God is good kasi hindi mo akalain na may mga grasya bang dumadating sa iyo unexpected. So yun, may dumating na grasya noon. 'Di ba? May dumating na parang commission ata noon sa company doon na pinagtatrabahoan ko. May pumasok sa bangko ko. So yun ang pinambayad ko dun sa agency. So yun, nakapagbayad na ako. No. So pirinasis na ng agency ko ng agency na pinag-applyin ko ng police clearance para Doha, Qatar. And yung mga kasama ko noon, kompleto na yung mga requirements nila. So i-apply na nila yung visa nila. Ako hindi pa mai-apply kasi wala pa akong police clearance ng Doha, Qatar. Yun na lang yung pinakakulang ko. So ako yung delay. Silang 4, 5 kasi kami. Silang 4 kompleto na. Na-apply na nila yung visa nila. Ako, doon pa lang ako sa process na mag-a-apply ng police clearance. Hanggang sa time na dumating yung time na na-approve na yung visa nung parang 3 ata or 2. So 3 na lang yung naiiwan na
Eh, yung dalawa nag-aantay na lang ng approval. Eh, ako, i-a-apply pa lang. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Kinakabahan na ako, nag-worry na ako noon. Sabi ko, Lord, paano ba to? Eh, delay ako kasi nangangamba ako nun kasi parang Eid ata nun o Ramadan. So, sabi sa utak ko, sabi ko, may iwan ata ako, Lord. Eh, pag naiwan ako, baka circumstances na sabi ng employer na, oh, ito na lang 4 ang kukuha ito, yung isa, okay na yan kasi parang ang tagal-tagal yan. Yun na nasa utak ko. No? Pero hindi. Yung nangyari nun, yung sa dalawa nag-aantay ng approval nila, approve na pala. Hindi lang nila nakita agad kasi napunta sa spam yung email. Ako, nagpapaprocess pa ng police clearance ko. So, to make the story short, so ito naman tayo sa to make the story short na dumating na yung police clearance ko galing Qatar. So, sinabit ko na sa agency. Tapos si agency, prinasis na agad yung visa ko. So, isa yun sa mga delays, di ba? Ang dami, sa kanila, kompleto na. Nangangamba ako na na baka maiwan. So, bago ma-approve yung tawag dito, yung police clearance ko sa Qatar, grabe ang dasal ko noon kay Lord. Sabi ko, dami kong worries, dami kong doubts, sabi ko sa Lord, paano ba to? Ganyan. Ang dami kong prayers sa Kanya, pero sa utak ko, ang daming doubts, ang daming worries sa puso ko, sa puso at isipin ko, ang daming worries and doubts. Until one day, na sabi ko, sige, parang nag-give up na ba ako? Sabi ko, bahala ka na Lord. Ikaw na bahala. Ma-approve man or hindi yung visa ko. Kasi nga, kulang pa ako ng requirements yung police clearance. Bahala ka na. Susundin ko na yung will mo, hindi yung will ko. Sabi ko sa Kanya. Sinurrender ko na sa Kanya. Siya na bahala. Alam mo ba, after no na sinurrender ko kay Lord, parang gumaan yung puso ko. Wala na yung parang burden, worries, and doubts. So yun na nga, di ba? Na-surrender ko na kay Lord yun lahat. Kasi wala naman akong magagawa kung mag-worry ako. Talagang, kahit anong pilit ko na ma-approve na yung police clearance ko. Wala akong magagawa kasi nasa Dubai ako. Wala akong ibang alam na paraan para mapabilis yung process na pag-approve ng aking police clearance noon. So, ang ginawa ko lang noon talaga is nag-pray lang ako kay Lord. Sige Lord, I leave it up to you na lang. Ikaw na pong bahala. Your will be done. Sabi ko kay Lord noon. Tapos, yun. Alam mo, after ng prayer ko na yun, nawala yung burden, yung worries, and yung doubt sa isipan at sa puso ko. Tapos, after nung prayer ko na yun, after 1 day and 2 days, dumating na yung police clearance ko from Doha, Qatar. So, naipasa ko na siya agad sa agency. Pagkapasok ko sa agency, in-apply na nila agad yung aking visa, no? Para makapunta na dito sa England. So dun sa story na sa sinare ko, sana na-share ko ng tama. Na-share ko ng tawag dito, may mapupulutan kayong parang inspiration, no? Though medyo madami siyang tahi-tahi, pasensya na at sorry din kasi gusto ko as much as gusto kong sabihin sa iyo ng diretsahan. Gusto ko ba step by step parang sumakses. Sabihin ka. So yun. May nabasa din ako sa sabi dito, trust the delays and the waiting, and in quote, sabi niya, God's timing is always perfect. Sometimes great things takes time to fall into place. Be patient. What's meant for you will come. His plans are always worth the wait. Yun nga. Yeah, I believe that God's plans and time is always worth it at the end. Kasi sometimes sa buhay natin, may mga gusto tayong mangyari. Pinipilit natin, nagmamadali tayo, pero at the end of the day, talagang napapahamak tayo. Pero if you believe in God,
pag ibigay mo sa kanya, siya na bahala, mag-trust ka lang sa kanya, hindi ka mapapahamak at the end of the day. Yun lang. I hope makapag-upload pa ako ulit ng ganitong videos. I hope na nagustuhan nyo. So yun, comment kayo below kung meron kayong same experience na meron kayong mga prayers na nilift up nyo kay Lord. Tapos kung meron kayong mga experience na mga delay, na-delays, tapos yun, itinawag nyo lang kay Lord. Basta mga experience nyo, comment lang kayo. I hope. I'm looking forward to read it. Thank you. Bye-bye.